Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May pagkamaselan talaga siya sa pagpili ng lalaking magugustuhan. Hindi pwedeng basta gwapo lang kahit napakagwapo pa. Hindi pwedeng matalino lang kahit napakatalino na. Hindi pwedeng ismarte, inis siya sa mga ismarteng lalaki dahil kadalasan, they were very condescending. Hindi pwedeng anak ni ganito o ganyan dahil kung sino pa kasi ang taong may sikat na mga magulang ang siyang higit na mayabang. Basta hindi niya masabi minsan kung bakit nagustuhan niya talaga ang kanyang mga past crushes. May mga pagkakataong ang pakiramdam niya ay nagbibigay lamang siya ng excuse sa kanyang sarili dahil kahit mukhang perpekto na ang lalaking kaharap niya ay lalong ayaw niya ito. Hindi man halata, maligalig siya. Basta kapag dumating na at may nakikita siya, iyon na. Ano ba ang nagustuhan niya sa Rourke na iyon? Yes, gwapo ito pero gwapo lang. Ni hindi pa niya alam kung ano ang ugali nito, kung anong personalidad mayroon ito. But there was something about him, ay mysterious aura hindi talaga niya masabi. Basta ang alam niya, kung ano man iyon, na hook, line and sinker siya pagkakita niya rito. Para siyang nagayuma. Nagmukha siyang nakakatawa. Tomorrow, she would forget about this stupid night. Kung tutuusin ay hindi naman niya dapat sinisisi ang binata sa kagagahan niya. Kasalanan ba nito kung bakit siya na-attract dito? Kasalanan ba nito kung gwapo ito at kasalanan ba nito kung bakit may mga kaiklayan pa siyang nalalaman tungkol sa mga aura-aura na iyan? Dalawang maliit na tinig ang sumagot sa kanyang isip. Hindi. Yes. Pero hindi siya makahanap ng rason sa bulong ng kanyang devil's advocate dahil ang masakit nga, kaya masyado siyang nagsisinter ay dahil iyong buong gabi. Kahit isang beses ay hindi man lang nagpakita ng kahit munting motibo si Rourke na gusto rin siya nito. Iyon ang sumaling sa kanyang pride, ipinaramdam nito na he considered her advances unwanted. Kung hindi ba naman advances na matatawag iyong mga sulyap niya rito na hindi niya makontrol-kontrol. Saka, itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tainga at pumikit siya ng mariing-mariin. Tama na. Tama na kasi. Huling-huli na ang gabing ito na magsasayang siya ng oras sa pag-iisip sa lalaking iyon. Hindi siya ganoon kaestupida para magsisi siya ng labis sa isang pagkakamaling parang natapong gatas na hindi na niya maibabalik sa baso. Nagdaan ang mga sumunod na araw nang walang nangyaring hindi normal sa buhay ni Cassie. Sa totoo lang, sobrang normal ang bawat araw sa kanya, naisip pa niyang nakalimutan na niya ang kanyang kagagahan noong gabing iyon. Kung sana ay mayroong gamot para makalimutan niyang nakilala niya si Rourke, bibilhin niya iyon at iinumin agad niya. But she was being stupid again. Kasi kung may pagkakataon man, gaano man kaliit, na mayroon niyang baliw na nakaisip gumawa ng ganoong gamot, sana ay makakalimutan din niya ang kapatid nitong si Minnie. Natuloy ang shopping date nila ni Minnie at naalala niya kung bakit gustong-gusto niya ito. Napaka-spontaneous at masayang kasama ito. Dahil dito, naalala niya iyong mga qualities na sinubukan niyang matutuhan noong teenager pa siya pero hindi niya kinaya. Hindi niya maalis-alis ang pagiging uptight at control freak niya. She could only relax when she was with friends who were like Min. Sabi nga ng kanyang mommy, parehong-pareho raw sila ng ugali ng kanyang daddy. Kaya naman willing-willy raw ang kanyang daddy sa pagte-train sa kanya sa trabaho nito sa office mula noong magtapos siya ng kolehiyo. Half of the day, tuwing umaga, ay pumapasok siya sa opisina ng kanyang daddy. In fact, mayroon siyang sariling office sa main building ng Elizalde Electronics. Her father wanted her to know and study everything that had been going on in the company. Dalawa sana silang gusto nitong i-train. Dalawa kasi silang pwedeng maging predecessor ng kanyang daddy sa kumpanya kapag nagretiro na ito. Partner nito ang nakatatandang kapatid nito, ang kanyang tito Orlando, who was the CEO of the company before he died. So her dad replaced him. Nag-iisang anak ng kanyang tito Lando si Gaby, na nag-iisang pinsan din niya at mas nakababata sa kanya. Siguro, dala ng kabataan, may pagka-irresponsable pa ito. Hindi nito inoobliga ang sariling pag-aralan ng seryoso ang kumpanyang dating binigyan ng sobrang importansya ng papa nito. Kapag tinatawagan lamang ito ng kanyang daddy mismo para dumalo sa mga importanteng meeting sa kumpanya ito na obligang tumapak sa opisina. Understandable naman sana, dahil 20 years old pa lamang ito at nag-aaral pa. Kaya lang, kapansin-pansin ang kawalan nito ng interes sa kahit anong may kinalaman sa pagnenegosyo, hindi katulad niyang bata pa lang ay bukang bibig ng paglaki niya,
magiging parte siya ng kumpanya ng kanyang daddy at Tito Lando. Si Gaby may pagka-bad boy. He did things in school that used to make her Tito Lando dive to the roof. Bata pa ito, maloko na at walang disiplina sa sarili. One word summed it all up, Gaby is spoiled. Hindi niya alam kung kailan magbabago si Gaby. Sana, kapag nakatapos na ito sa pag-aaral ay titigil na ito sa pagiging palikero, paghahanap ng adventure sa kung saan-saang lugar at pagsama-sama sa mga barkadang kasing irresponsable at kasing spoiled nito. Dahil kawawa naman ang kanyang tita Erica na sobrang bait at kayang-kayang paikutin ng anak nito. Nag-aalala siya sa finances ng mag-ina. Mula kasi noong mamatay ang kanyang Tito Lando ay naging magastos na ang mga ito. Unti-unting na ibebenta ang shares of stocks ng mga ito sa kumpanya dahil sa di maipaliwanag na paggastos ng mga ito. Nasermunan ng kanyang daddy si Gaby noong naghinala itong natututo ng maglaro sa kasino ang kanyang pinsan. Kahit itinatanggi pa nito iyon, hindi naman ito mukhang addicted sa drugs. Binigyan na ito ng warning ng kanyang daddy tungkol sa drugs, nagagawa nito ng paraan para makontrol ang finances nito. May power itong gawin iyon dahil nasa last will iyon ng kanyang Tito Lando. Mas mayriin ang kanyang daddy sa finances ng mag-ina kaysa sa kanyang tita Erica dahil na rin sa kagustuhan ng yumaong asawa nito. Ang mga nagiging girlfriends ng kanyang pinsan ay mula sa mayayamang mga pamilya kaya hindi rason na nahuhutan ito, sabi ng kanyang mommy. Gusto nilang tanungin ang kanyang tita Erica, pero bata pa si Gaby ay pinagtatakpan na ito palagi ng ina nito kaya lumaki itong spoiled. Kaya noong mamatay ang kanyang Tito Lando, wala itong kaalam-alam sa ilang kalokohang pinagagagawa ng anak nito. Naibuntong hininga na lamang niya ang iba pa niyang pamumroblema tungkol sa kanyang pinsan. Sa kanilang pagwi-window shopping ni Minnie, naikwento niya rito ang tungkol kay Gaby dahil napansin niya ang malaking kaibahan ng disposisyon ng dalagita sa kanyang pinsan gayong 1 taon lamang naman ang tanda ng huli sa una. Are we talking about Gabriel Elizalde? Curious na tanong nito. Nasorpresa siya. Kilala mo ang pinsan ko? Naisip ko lang noong isang gabi na pinsan mo siya kasi pareho kayo ng last name. But he's very different from you? He's very, parang nahihiyang namula ito. Sige na, sabihin mo na. Huwag ka nang mahiya kasi totoo naman talaga. You know him from where? Kaibigan siya ng isang friend ng kaibigan ko noong nasa high school pa ako rito sa Philippines. Dito na kasi ako nakapag-junior but he went to a different school. Aywan ko ba? He's just so flighty. Parang wala siyang goal sa buhay. Anyway, ganoon naman yata lahat ng guys. At yung mga matured, sila ang exceptions to the rule. Nagtawanan sila. Ang bata-bata mo pa. Disillusion ka na agad sa mga guys. I'm looking for someone like the brother, Anito. Excuse me, nasambit niya bago niya napigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay bahagyang nag-init ang kanyang mukha noong sinulyapan siya nito. Since she was supposed to be the adult one, nakakahiya namang magpakita siya ng kabiglaanan. Pinanindigan na niya ang kanyang sinabi. Akala ko ba, sabi mo, marami siyang girlfriends, Anya. Gusto mo ng isang lalaking playboy? Tumawa ito. Pero lalong namula ang mga pisngi nito at hindi na niya napigilang magduda. You mean? Hindi siya talaga playboy. But I wanted to punish him for being snotty to you the whole evening kaya ginawan ko ng paraan na ma-turn off ka sa kanya. You mean hindi siya? Not that I minded. I mean, pakialam ko ba kung girlfriend niya ang kausap niya noon, sabi niya. While feeling like a hypocrite again. It's okay, Cassie. Of all people, I'm the one who'd understand the most if you get attracted to Tilva brother. He's really handsome, diba? They friends, sabi nila, yomi raw si kuya. It's freaky when you say something like that to a sister. But judging from their points of view, of course, understand. Hindi siya nakaimik. Sa unang pagkikilala pa lang nilang dalawa, nakita na niyang ismarte ito. It would be insulting to her if she even protested. But promise you, hindi lang siya pretty face. Sobrang responsible siya, sobrang intelligent. He's a very loving brother and he's a very sensitive person. Yun nga lang, madalas niyang sabihin na may mga priorities siya, kaya hindi pa siya handa sa love life. Sobrang seryoso kasi siya sa business nila ni Papa. Hands-on siya lagi. Hindi niya gustong magpabaya. I think they're expanding right now. May mga kumukuha na kasi ng services sa Visayas, kaya mas marami ng customers. Mas maraming time at commitment ang dapat ibigay. He has not dated for months. Hindi lang nito alam kung gaano kagrabe ang relief na biglang naramdaman niya sa pagtatapat nito. So, it's the only reason. The business.
Mumiti ito at umiling kaya kinabahan na naman siya. No, hindi lang yon. Pero secondary na ito, ha? Almost intrinsic. Sa totoo lang, mahiyain ang kuya ko. Alam kong like lang niya ang isang babae kapag nagagawa niyang makipag-interact dito normally. Like, he would chat with her and, joke with her a little bit. Pero kapag talagang like na like niya yung girl, as in like na like. Like, he finds her girlfriend material na, he would panic. He'll get little scared, and he'll act weird. Nagiging isnabero. Sunod-sunod ang naging pagtango nito habang kumikinang sa excitement ang mga mata nito. Exactly. Sandaling pinag-isipan niya ang sinabi nito. Nang mapansin niyang inoobserbahan siya nito, ay nahihiya siyang napangiti. You really think he likes me? Yes, walang pag-aatubiling sagot nito habang ngiting-ngiti ito at bahagya pang namimilog ang mga mata. At hindi lang like na like. At obvious na obvious ba that I like him, too? Tumawa na naman ito. Yes. Napabuntong hininga siya. God, I've never felt so stupid. Believe me, that has never happened before. Your brother must think I'm about ready to kiss the ground that he walks on, but that's not true. Hindi lang siguro ako nakapaghanda sa... nalilitong napakunot noo siya. I don't know. That really has never happened to me before, kaya hindi ko rin alam kung paano ko mapaghahandaan iyon. I acted like a schoolgirl with a big crush. It really was so weird. Humagikik ito. It's not that bad. You were a little cool. You acted like him, actually. Yung kapag hindi siya nakatingin, sinusulyapan mo siya. Pero kapag hindi ka nakatingin siya sa iyo. Pasimple pa. Namilog ang kanyang mga mata, really? Really? I had a grand time telling him what told you. Pakiramdam ko, gusto niya akong sakalin. Agad na binalikan niya sa isip ang gabing iyon. Kaya ba shortly before umalis kayo, parang bigla siyang, I don't know, naging attentive. Could be, sagot nito. Baka na guilty, o nagsisi, o simpleng naging aware kung gaano kaong gentleman siya umakto sa iyo. Yung gentleman, hindi niya ako binastos, and he didn't even act rude. No, he just acted as if you were like one of those women he usually meets, na kapag binigyan niya ng pansin, hahabol-habol na sa kanyang parang kumakahol na aso. Of course not, sambit niya. What does he think of himself? Lumuwang ang ngiti nito. Precisely. So, a-attend ka sa party ko, di ba? Of course, sagot naman niya, hindi maiwasang magduda sa misteryosong ngiti nito. Bring someone good-looking. Guy, natatawang sabi niya. I'm not one of those women who play girl games. When I've decided na ayoko na sa isang guy, I'm not interested anymore. Ang kapatid kong lalaki ay talagang ang napakagwapo sa kanyang Amerikana. Para siyang nag-speech na biglang naubusan ng hangin. Biglang naging blanko ang kanyang isip. Kaya, para sa sarili mong proteksyon, magdala ka ng talagang gwapo. Kasi sinasabi ko sa'yo, babawi siya sa'yo sa kaarawan ko. At sa pagkakataong ito, alam mo, baka magbago na naman ang desisyon mo. Talaga bang ganoon kalakas ang dating ng kuya mo sa mga babae? Tanong niya rito pagkatapos niyang lumunok. Ibinaba na niya talaga ang kanyang pride dito, ipinakita na niya ang kanyang pag-aalala. Tanda ng pagrespeto nito sa ginawa niya, hindi na ito nagpalabok pa sa pagsagot. Worse, anito. Napangiwi siya. Would he be a bad boyfriend? Nagbuntong hininga ito. Of course he wouldn't be bad. Kaya lang alam mo na di. Naging pilya ang ngiti nito. Minsan, kailangan ding bigyan ng leksyon ang mga lalaking iyan. Interested akong makita ang magiging reaksyon ni Kuya Rourke kung for once ay makakatagpo siya ng isang babaeng obvious nang may gusto sa kanya, pero nilalabanan pa rin niya ang attraction. Hindi ko alam kung bakit nakikinig ako sa isang babaeng hindi pa nagkaka-boyfriend kahit kailan at mas bata pa sa akin. They've often said I'm so wise for the age. Flippant na sabi nito habang inililiad nito ang dibdib at bahagyang umuuga ito sa sakong ng rubber shoes na suot nito. Ganoon. Nag-angatan ang kanyang mga kilay. And proud of it. Tumawa ito. Sige na, Cassie. It can be fun, panghihimok nito sa kanya. Napatirik ang kanyang mga mata. Kanina, napatigil sila sa paglalakad habang nag-uusap sila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Fun is not something I-invent on my own, Believe me, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng fun unless it's planned to other people. Mabilis na sumabay ito sa kanyang mga hakbang. Then let it be the invention, sabi nito.
And what do you think of me? Pumapayag akong kunin ng iba ang responsibilidad ko sa mga choices ko. At ng isang bata pa? No, I can't do that. Of course not. Humagikik ito. Nagtatakang tiningnan niya ito. Parang kapatid ko ang tunog mo. Pero sa mas pambabaing paraan. Napakunot ang kanyang noo. I sound like your brother. Umangat bumaba ang mga kilay nito sa panunudyo sa kanya. You're curious to know him better now, di ba, Anito? Parang ayoko na yata sa kuya mo. The last thing I need in my life is a boyfriend who's so much like me. Oh, no. Believe me, magsisisi ka kapag sinunod mo yan. The brother's a lot like you in the way he thinks, yes. But he's still a guy, the kind of guy any woman would like to have. You, accept me. Pwede ba? Masyado kang bilib sa kuya mo. Naging misteryoso ang ngiti nito. You'll find it out soon enough. What? Look girl. Ang ganda ng gown. Nako, magsasalawahan na naman ako sa isusuot kong gown sa party ko. Sumasakit na ang ulo ng pinsan ko sa sobrang pagiging fickle ko. Kung ipagpapatuloy niya ang paksa tungkol kay Rourke, itatanggi nito ang sinabi na niya noon tungkol sa sobrang paghanga niya sa kanyang kuya. Magmumukha na lang siyang katawa-tawa. Tama na. Kaya buong pagpapakumbaba niyang tinanggap na tapos na ang usapan at sumama na lamang siya sa boutique upang hangaan ang gown. Hindi na nila muling napag-usapan ang tungkol sa kapatid nito hanggang sa maghiwalay sila ng araw na iyon. Nang gabing iyon, dumalo sa hapunan ang kanyang tita Erica at si Gaby na halatang napilitan lamang base sa hindi mapakaling kilos nito sa hapagkainan. Abala ito sa pag-iwas sa mga tanong ng kanyang ama tungkol sa mga kamakailang gawain nito sa paaralan. Sino ba naman ang magiging kampante kung ang mga isasagot niya ay hindi niya maaaring ipagmalaki sa kanyang ama? May binili kang bagong Harley, ayon sa accountant. Sigurado ka bang maingat kang magmaneho? Tanong ng kanyang daddy. Nasira na yung dati eh. Saan mo na naman ibinangga? Hindi ko ibinangga. Hiniram ng kaibigan ko, siya ang nakaaksidente. Humugot ng malalim na hininga ang kanyang daddy, halatang nagpapakalma ng sarili. So, saan nabangga? Sana naman, walang ibang nasaktan maliban sa driver. Heaven forbid, Virgil, sambit ng kanyang tita Erica. Bakit gusto mong masaktan pati driver? Paano kung ang anak ko ang nagmamaneho? Tiningnan ng kanyang daddy ang kanyang hipag sa paraang tila sinasabing kulang na kulang ang kanyang pagpupursige sa pagdidisiplina sa anak niya. Ang ganitong tinginan ay madalas nang mangyari nitong mga huling araw. Kasi, mula noong mamatay ang kanyang tito Lando, talagang virtually uncontrollable na si Gaby sa mga kalokohang pinagagagawa nito. Parang wala itong kasamang magulang sa bahay. Mabait man ang kanyang tita Erica, kahit ang daddy niya ay naiisip ng to the point of stupidity na ang sobrang leniency ng kanyang tita sa anak nito. Erica, those bikes can run at the speed of more than 300 kilometers per hour, sabi ng kanyang daddy sa kanyang tita. Sa kanito muling ibinalik kay Gaby ang tingin nito. Buhay pa ba ang kaibigan mo? Lihim siyang napangiti habang yumuyuko at pinakikinggan ang ikalawang dahilang ibinigay ni Gaby kung bakit nasira ang dating Harley Davidson nito na binili lamang nito last March, about 4 months ago. Sa kabuuan ng dinner ay parang barbecue na nakasalang sa apoy ang kanyang pinsan. At sa totoo lang, kahit siya ay naawa rito. Mabait naman ito. Hindi ito iyong klase na sasadyaing gawin ang isang bagay na makakasakit sa ibang tao just to gain something. Mahilig lang talaga ito sa adventure. May mga pagkakataon nga lang na napapasama ito sa gulo dahil sa mga kabarkada. Pakiramdam niya, kung mayroon lang isang taong magbibigay ng guidance sa kanyang pinsan, na tulad ng isang ama, magagawa niyang sumunod sa patakaran. Isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalagay kay Cassie, sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan mga ka-felicidad, ang muling pagkikita nila ni Rourke, na maaaring magpabago sa kanyang nararamdaman o tuluyang magpatibay ng kanyang desisyon na iwasan ito. Samantala, si Gaby ay mas lalong mapapansin ang bigat ng responsibilidad na unti-unting inilalapit sa kanya, na maaaring humantong sa isang malaking pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Abangan natin ang susunod na kabanata.